Hello guys, magluluto tayo ng kamuti or potatoes. O karon mo maling punta muna ako ng palengke, bibili ako ng kamuti. So yan, nakamura ako. Binigay sa akin ng murang halaga. Hindi masyadong mahal at saka may pakapin pa. Pagkatapos kong bumili, hinuhugasan ko muna para siya ay malinis bago ko siya balatan. Inaisa-isa ko muna para malinis siya kasi marami siyang puti. Iniisa-isa ko, hinuhugasan yung kamuti. Matagal-tagal na ako hindi nakaluto nito. So ngayon, gusto kong magluluto nitong kamuti. Kasi naalala ko noon yung kamuting ginawa ko. Masarap na masarap. Kaya gusto kong magluluto ako ulit. At pagkatapos ko niyan hinuhugasan, binabalatan ko. Yan, binalatan ko na. Para malinis talaga, tanggal yung mga putik-putik. Ayan. Pagkatapos ko niyan binalatan, hinuhugasan ko na naman ulit. Inuulit-ulit ko ang paghuhugas kasi maputik pa talaga yan nung binili ko. Tapos niyan, naghahanap ako ng lata sa basurahan. Sa aming basurahan yan, malinis yung basura namin Pagkatapos niya, naghanap na naman ako ng kahoy. Buti na lang may plywood nakasabit sa taas, kaya kinuha ko. Gagawin kong kuskusan o banggusan para sa kamuti. Ako mismo ang gumawa kasi anuhan ko na, alam ko naman yan paano gumawa. Kaya lang wala akong martilyo. Yung ang tawag niyan. Wala akong martilyo, ang meron sa akin yung tawag niyang pampukpukay o pampukpok ng mga hindi ko kung pangalan yan. Maso. Yun ang meron. At saka pinuputol ko muna yung kahoy. Pagkatapos niyan, inopen ko yung lata. Binuksan ko, tinanggal ko yung nasa gitna. Pagkatapos niyan, tinanggal ko yung gitna, binalatan ko, tinanggalan ko ng balat. Kasi hindi naman pwede pag may balat pag gumawa tayo niyan. Kaya tinanggal ko. Pagkatapos niyan, hiwain ko yung sa gitna para siya gawing banggusan. Pagkatapos niyan, yan, in-slice ko na yung gitna niyan. Pagkatapos pupukpukin ko na naman ng itak yung isig kagilid niya. Hindi kasi ako kumpleto ng gamit, kaya kung ano lang meron sa amin, yun lang ginagawa ko. Tapos maraming dyan, dahon ng talisay kasi dyan ako gumagawa sa puno ng talisay. Kasi dyan, yung malalayo na yung mga bahay dyan, malinis naman yan dyan. Wala namang kabahay-bahay yan dyan sa yung puno ng talisay. Dyan ako gumagawa ng banggusan. Yan, hiniwa ko na yung gitna. Katapos niyan, ayun, nahiwa na. Nilalapad ko muna yung lata. Kasi hindi pwede ilalagay sa kahoy kung hindi pa lalaparin yung lata. Yun. Pinupukpuk ko ng maso. Maso yan, wala akong martilyo Tapos pinagtatanggal ko ng pako yung bara na maliit. Tapos niyan, bubutasan-butasan ko para dyan yun ibabanggos yung kamote or potatoes. Yan yung gagawin kong banggusan. Yun, butas-butasa yan. Wala kasi akong banggusan, kaya gumawa na lang ako ng sarili kong gawa. Tapos wala akong kasama sa bahay, umaalis lahat. Kaya ako lang mag-isa, kaya ako lang mag-isang gumawa. Yan, binubutas-butasan ko lahat yan, butasan sa gitna. Pagkatapos niya, nakaready na yung kahoy ko. Yan, may butas na. Tatapusin ko talaga yan, bubutas-butasan ko yan lahat. Pagkatapos niyan, yan, isa-isahin ko muna yan. At saka yung kamote ko, nakaready na yun. At saka yung dahon ng saging, kukuha na rin ako. Pagkatapos niyan, yan,
Pinagtitiyagaan ko talaga kasi ang sarap pag naluto na yung kamote. Suman. Kaya pinagtitiyagaan ko yan, butas-butasan. Tapos ang liit-liit pa ng pako ko para lang siya mabutasan. Hindi naman kasi maganda kung malalaki yung butas, kaya maliliit lang yung binutas ko. Malalaki, pangit kasi yung kainin pag yung malaki yung butas ng ano, banggusan. Kaya nililiitan ko, maliit lang yung butas niyan. Pako yung hawak ko, pambutas, pako na maliit. Pagkatapos niyan, yun, gumawa na ako ng kahoy. Hinugasan ko muna yung kahoy at saka yung lata, hinugasan ko yan, binabrasan ko yan, sinabunan ko yan, lahat sinabunan yan. Bago ko nilagay yung lata. Ayan. Wala akong ginagaya dyan na ano, wala akong kopya kung paano gumawa. Basta lang ginawa ko. Tapos niyan, yan, pinapako ko na. Tapos nilagay ko na rin yung lata kasi nagmamadali ako hapon pa at saka may lakad pa ako. Kaya, yun, binilisan ko yung paggawa ng banggusan. Kahit ano dyan pwede ibabanggos yung kamuting kahoy. Kahit ano pwede. Ayan, pinako ko na, nilagyan ko na. 4 yung pako nilagay ko. Buti na lang, may pako sa bahay. Ayun, kung anong meron sa bahay, yun na yung ginagamit ko. Hindi na ako bumibili. Wala na akong binili dyan. Kamuti lang binili ko kasi yung gata ko, libre. At saka yung asukal ko, libre din kasi yung asukal ko, asukal sa niyog, ginawang asukal ng anak ko. Yan yung asukal namin, yung sa niyog, yung tuba. Yung ginagawa namin ng asukal. Yun, natapos na rin yung gawa ko na ano, banggusan. At saka yung kamote naka-ready na kasi, kaya dire-diretso na, binanggos ko na. Ayan. Medyo matulis yung banggusan ko, pero nawala na rin katagalan. Natapos ko na rin. Marami na ako nababanggos. Padahan-dahan lang ako dyan nagbanggos kasi nakakatakot naman, medyo bikil ka niyan. Susugatan ka talaga. Kaya yun, natapos na rin. Tapos na rin yung pagbabanggos ko. 2 oras ako gumawa ng suman. 2 oras o 3. Dala-dala na yun. Hanggang sa pagluto. Tapos kumuha pa kasi ako ng dahon. Nagkukudkud pa ng nyug. Buti na lang, tinulungan ako ng anak ko. Pinabanggos ko sa umaga. Gawa na yan niya yung nyug kasi aalis na sila. Papasok sa school kaya pinagawa ko na yung gata. Tapos niyan, yun, nilagyan ko na yung gata at saka nilagyan ko na rin ng asukal sa tuba. Yan yung asukal sa tuba. Hindi na kami bumibili ng asukal. Kami na rin gumagawa ng asukal. Sa tuba po yan. Yung bagong kuha sa, sa puno ng niyog. Ginawa naming asukal. Yan yung asukal sa tuba. Kung hindi yan gagawin ng asukal, pwede mo rin inumin at saka pwede mo rin gawing suka. Yung suka namin, yan din yun, yung tuba. Tapos yan, kumuha na rin ako ng dahon, saging. Tsaka hinawag ko na. Doon din sa may puno yan ng puno ng mangga. Diyan na rin ako gumagawa lahat. Tsaka sa puno ng saging. Diyan na rin ako babago sa saging. Dahon ng saging. Ayan, tinanggal ko na. Malayo lang yung bahay dyan. Kaya dyan ako, tapos sinapinan ko na lang yan ng mga dahon-dahon. Ayan, natapos ko na rin yung kumuha ng dahon. Pagkatapos niyan, pagdating ko sa bahay, hinuhugasan ko talaga isa-isa. Hinuhugasan ko, sinabunan ko pa. Kasi mahirap pag kahit nasa taas yung dahon, baka mamaya yung mga pupo ng mga ibon. Yun, kaya hinuhugasan ko. Ayun, natapos na rin lahat. Ayan, nagbabalot na ako, binalot ko na. Yung kamay ko may itim kasi yan, sa yan, pag kukuskus ko sa kamuti. Ayan, nilagyan ko ng streamer sa ilalim para hindi siya ng tubig pag kumukulo. Hindi mahaluan ng tubig yung sumanggawa ko. Kaya nilagyan ko ng steamer sa ilalim. Tsaka tinakpan ko na rin ng dahon ng saging para siya madaling maluluto. 1 oras bago ko siya niluto. Ayan, tinakpan ko. Maraming dahon tinakip ko kasi marami naman ding dahon. Ayan, takpan ko na. At saka nakasalang na, na ako ng apoy. May pinatong ako ng liso ng kamansi. Sayang naman. Kaya pinatong ko na lang sa taas yung liso. Buto ng kamansi. Ayan, naluto na rin.
Isang oras niluto, tinakang ko. Ayun. Yung kahoy, sinisiba ko rin yung kahoy. Hindi yan libre. Libre nga pala. Nagsisibak ako, wala kaming gasol, wala lang kaming pambili. Kaya kahoy lang yung gamit namin. Pag wala akong pasok, nagsisibak ako ng kahoy. Kaya yan, naluto na. Ang sarap-sarap. Tapos pinarisan ko ng dahon ng gabon. Yan iniinom ko, hindi coffee. Hindi kape kung ano dyan. Dahon ng gabon iniinom ko, partner ko dyan. Ayan, luto na. Inislice ko na. Ang sarap-sarap. Kain po tayo. Kumain na rin ako dyan kasi paalis na rin ako kaya kumain ako. Ayan, ang sarap talaga. Kasuman yan ang pinakamasarap. Suma ng kamuti. Puro organic lang po yan. Wala po yung halong ibang ba dyan. Organic lang po yung luto ko. Kamuti lang po ang binili ko dyan. At saka, yan po ay 2 kilo. Balik kalahating kaldero na malaki ang luto ko, naluto. Tapos yan, kumain na rin ako kasi paalis na ako. Pupunta ng pupunta doon sa amo ko. Kaya kumain muna ako. Kain po tayo. Thanks for watching.